Namulan siya ng malay! Kailangan namin ng stretcher! Bilis! Napansin kong mas matinding ginawa mo sa kanya kaysa kay Dino. Bakit ganun, Yuri? Dahil isa siyang tunay na mandirigma. Oh. Ang batang ito, talagang hindi kanya inurungan. Hanaya Mazura? Ang ganda naman ng pangalan niya. 15 anyos lamang siya, pero malaking tao siya. Sa nakita ko kanina, siya ang pinakamatinding mandirigma sa kasalukuyan. Bukod sa kanya, wala na iba. Sabik na ako maglaban sila. Pero hindi pa rin ako sigurado kung karapat-dapat siya kay Bobby. Alam mo namang iba't iba na ang taktika ng bata. Baka hindi tumagal ang hanayamang yan kay Baki kapag ginamitan siya ng kung anong taktika. Kitang-kita ng dalawang mata ko, sandata ni Hanayama ang sarili niyang katawan. Siguradong kikilabutan din po kayo kapag nakita niyo kung gaano siya kalakas. Kikilabutan pala, ha? Kung ganon, payag na ako. Kausapin mo na siya. Siya ang makakalaban ni Baki. Sige po, ma'am. Ilang ina kaya ang kayang gumawa ng gagawin ko? Ang ipalaban ng anak niya sa isang gangster. Ibang klase kasi ako magmahal. Walang presyong nakasulat sa cheque. Kayo na pong bahala. Hindi ko po alam ang buong detalye kung bakit nila gusto. Napag-utusan lang naman ako ng grupong Suzy, Mr. Hanayama. Hindi ko sila ganong kilala. Basta ang alam ko, nang mamatay ang asawa niya, nagmana si Paloma at Suzy ng ilang bilyong yen. Nabalitaan niyang interesado ang grupo ninyo na kumita ng mas malaki, kaya natasan niya ako para kausapin kayo. Ano po ang sasabihin ko sa kanya, Mr. Hanayama? Wala namang ibang gusto si Paloma at Suzy, kundi kalabanin ninyo ang isang tao. Isang batang 13 anyos. Mr. Nikukawa, hindi kami sanay ng iniinsulto dito. Kilala namin si Paloma at Suzy. Takot sa kanyang lipunan kaya ni pangalan niya hindi nababanggit sa media. Pero hindi yun sapat na dahilan para bastusin mo ang kapitapitagang pinuno ng ikalawang henerasyon ng Hanayama Kinye. Bakit mo siya ihaharap sa isang 13 anyos? Hindi ako nangiinsulto. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo siya! Hindi ko sinasadyang gawin ito, Mr. Hanayama. Pero walang halong pangmamaliit ng pagbisita ko sa inyo. Hindi bata ang trato ko sa inyo. Alam kong hindi kayo ordinaryong 15 anyos. Pero hindi rin ordinaryong bata ang tinutukoy ko. Maraming tao ang may ambisyong gumaling sa larangan ng pakikipaglaban. Pero iba siya. Marami siyang pinagdaan ng pagsubok at pagsasanay para marating ang kakayahan niya ngayon. Nag-aral siya sa mga pinakamamahaling eskwelahan, sa ilalim ng mga pinakamagagaling na sensei at siyentipiko. Bata pa lang siya, walang laman ang isip niya kundi ang ensayo at ang kanyang ambisyon. Nito lang nakaraang gabi, hinarap niya ng sabay-sabay ang 100 tao. 37 doon ang napabagsak niya. Mr. Hanayama, maaaring hindi niyo pa nakikita kung gaano talaga siya kalakas. Pero karapat-dapat po siya sa inyo. Tama na. Tumahimik ka na. Mr. Hanayama, kayo po ang kinikilalang pinakamagaling sa lahat. Labanan po ninyo ang batang ito. Lalong-lalo na't isa siyang puma. Mukhang nagbago na ang opinion nyo matapos yung malamang isa siyang puma. At bakit hindi? Halos ituring ng lahat na Diyos si Puma sa pambihira niyang galing. Siyang naging pinakamatinding bandirigma sa buong mundo. Mabuti naman at naniniwala na kayo sa akin. Kanina ko pa sana sinabi ang pangalan niya para hindi na kayo nagduda sa kakayahan niyang labanan kayo. Ama ng batang ito, si Yonjiro Fuma. Gising na siya. Ano nang pakiramdam mo? Aray ko! Si Yuri, nasa na siya? Kanino pa umalis? Alalang-alala nga siya kung magigising ka pa. Hindi kanya niya nahintay dahil may biyahe pa siya. Bakit ka umiyak? Di naman nakakaya matalo sa isang World Heavyweight Champion, ah. Total, first year high school ka pa lang naman. Ayos lang siguro matalo sa kanya. Anong ayos lang matalo? Kailanman hindi ayos sa akin ang matalo sa kahit anong laban!
Hmm. Huwag mo kalimutang pulutin yung kalat mo. Saan ka galing? Gabing-gabi na ang uwi mo, ah. Bakit? Tatay ba kita? Nag-aalala lang ako para sa'yo pagkatapos na nangyari kagabi. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Paano kung tambangan kanila at pagtulungan? Wala ako ron para pigilin sila. Huh? Ah! Si Mami! Ano? Siya ang mami mo? Nakapagpasya na po ako. Gagawa ako ng sarili kong paraan. Kaya, Hindi na po ako interesado sa ituturo ng iba. Kaya hindi na po ako babalik sa gym ninyo. Alam ko pong mamahalin ng lahat, pero para sa akin... Ikaw na ang bahala kung yan ang gusto mo, Baki. Abutin mo ang nagawa ng daddy mo. Kung kaya mo, higitan mo pa. Tulad ng daddy mo. Sanay na ako sa buhay mo ng puno ng karakasan. Matagal na akong pulis kaya wala na sa akin yon. Kahit ang mga taong magaling sa pakikipaglaban na susugatan din at kailangan nila ng isang kamay na mag-aalaga sa kanila. Kahit hindi nila aminin, alam ng puso nila ang pangangailangang ito. Pero masasabi kong iba ka, Baki. Hindi ka nasasaktan. Bakit mo ginigisa yung bigas? Pinapainitan ko lang. Tinatanggal ko ang tubig para hindi mabigat. Hindi kita maintindihan. Napapaisip ako kapag kausap kita. Ang dami mong sinasabi. Uwi ka na nga. Ayoko. Alam mo bang hindi kami magkasundo ni Mrs. Naiinggit ako sa'yo. Napakaganda pala ng mami mo. Inspirasyon mo siya, ano? Bakit nga ba magkahiwalay kayo ng bahay ng mami mo? Walang kwenta ang kaya ko ngayon. Pambihirang lakas, bilis at liksi. Yun ang kailangang makuha ko. Kung hindi ko siya matatalo. Handa na ang lahat. May kulang pa kaya dito sa mga dala ko? Wala na. Sapat na siguro ito. Dumating na sa ating bansa ang taong may hawak ng world record na 70 dire-diretsong panalo. Ang lalaki may kamaong gawa sa bato, si Ben Julio. Sabik na ang lahat ng tagahanga ng boxing dito at sa buong mundo para makita ang paghaharap nila ni Yuri Tchaikovsky. Ha? Higante! Ikaw na marahin si Mr. Kitasawa. Gusto ka namin tanungin tungkol kay Baki Fuma.